Ito naman po ang kanilang pinakabagong Monarch Omni 125 at ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang scooter na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nasa harap po natin ngayon, ito po yung kanilang pinakabagong Monarch Omni 125 2024 version. Para sa akin mga ka-LM, napakaastig nitong kanyang dating. Ito pong kanyang main headlight, no, parang mata ng robot. So gumagamit po pala ito ng dual projector lights para po rito sa kanyang main light. At nagkaroon po ng mga naka-emboss na pairings dito, may mga deep lines. At nagkaroon pa po pala ng touch ng carbon dito sa bandang itaas. At mayroon naman po ritong Monarch logo rito sa bandang gitna. At combination po pala itong kanyang color ng glossy white along with matte black color. At dito po sa bandang itaas, napansin ko, mayroon po pala siya ritong napakahabang daytime running light. Napakaastig ng kanyang dating. Para sa akin, modern yung pagkakadesign nito pong scooter nila na ito. At dito po pala sa bandang itaas, may nakalagay po pala rito na Monarch in black color na decal. At ito pong kanyang side profile, muscular din po yung pagkaka-design. At ang nagustuhan ko rito, ito pong kanyang palikpik dito po sa bandang ibaba is nagkaroon po siya ng touch ng carbon. So nakaterno po yung carbonize po niya rito sa gilid hanggang rito sa bandang itaas. Kaya nagkaroon po siya ng premium looks para sa akin. At ito pong kanyang handlebar cover, matulis din yung kanyang pagkaka-design, no? Pointed. Combination naman po ito ng glossy white and then matte black para po rito sa kanyang little visor. Silipin naman po natin, ito pong kanyang front suspension. Ito po pala ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Glossy black naman po yung kanilang ginamit rito. At silipin naman po natin, ito pong kanyang front braking system. Ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with dual pot caliper na matte black. At ito pong kanyang cast wheel is matte black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-14. At ito pong kanyang stock tires pang city riding condition. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. So rounded shape po yung kanyang digital display. Nagkaroon po siya rito ng mga additional na mga light indicators. Maganda rin yung pagkaka-design at nagkaroon po siya ng Monarch logo rito sa bandang gitna. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Nandirito naman po itong kanyang rear brake at ang color naman po nito is matte black. Habang dito naman po sa kabila, okay, mayroon po pala itong hazard. Yun ang kagandahan yan. At mayroon din pong turn on and off ito pong kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Matte black color din naman po itong kanyang front brake. Dumako naman po tayo rito sa kanyang ignition. Ito po pala ay equipped with mechanical key. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At included na rin po pala rito yung kanyang seat opener. So subukan po nating buksan ito pong kanyang upuan. Ayan, malawak din mga ka-LM. Ito pong kanyang underseat compartment. So sa tansya ko siguro maybe nasa 20 liters ito pong kanyang underseat compartment. So hindi natin alam dahil wala naman pong nakalagay sa kanyang specifications. Pero ang kagandahan niyan sa ganitong mga scooter is maluwag na rin po itong kanyang compartment. Marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At nandirito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 44 km per liter. Matipid na rin para sa isang 125. So close natin. At ito po palang kanyang upuan, ang ganda rin, no? Yung pagkakatahi is red color naman po siya, matibay, single color matte black at rough naman po siya, anti-slip kaya hindi ka dudulas dito. Malambot po at malapad ito pong kanyang stock na upuan. Dumako naman tayo rito sa harapan. Silipin natin itong kanyang mga front pockets. Dito po sa kanan, malalim. Sa kaliwa, mababaw lang po siya. Pwede tayo ritong maglagay ng mga coins. Dito sa kabila, pwedeng mag-store dito ng mobile phones. At dito po pala sa bandang itaas, mayroon na rin po pala siyang integrated na USB charging port
Wow, unbelievable. Meron po siyang USB Type A and then USB Type C. So meron po siyang normal charging at meron siyang fast charging. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na mahilig pong mag long rides, nothing to worry about. Dahil meron na po siyang integrated na USB charging port na pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones or gadgets anytime, anywhere. At meron din po pala siyang integrated na utility hook dito sa bandang gitna. At combination naman po ito ng matte black and then glossy white. At dito po pala sa bandang ibaba, nagkaroon po pala siya rito ng honeycomb grill design. At ito pong kanyang footboard, malapad din. May rubber cover on top. Subukan nating sakyan para malaman natin kung maluwag ba. Saktong-sakto lang naman itong ating paa, mga ka-LM. Maluwag din po siya. So iwas ngalay din pagdating po sa mga malalayong biyahe. At ang advantage po kasi nitong mga scooter, meron silang gulay board na kung saan ay pwede kayong maglagay dyan ng mga existing na mga baggage na hindi po kasya rito po sa kanyang underseat compartment. Ngayon naman po ay aalamin natin kung gaano nga ba kataas ito pong kanilang scooter. So subukan po nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, mga kailay, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, konting-konti lang naman. Kaya very advisable po ito sa mga 5'4" and above. At nandito naman po sa ibaba ito pong kanyang glossy black na side stand. At mayroon din po itong center stand. At dito po sa kanyang side profile, ang ganda rin pala nitong decal na nilagay nila rito. More attractive po siya dahil nagkaroon ng mga rectangle shape dyan. Black, gray, and then white. At dito sa bandang itaas, ganun din po. Nagkaroon po siya rito ng black, gray at saka white. Nagkaroon po pala ng windlet dito po sa bandang gitna. At nagkaroon po pala ng touch ng carbon dito sa bandang ibaba. Malapit po dito sa kanyang pillion step para sa ating back rider. Metal naman po yung kanilang ginamit rito at mayroon naman po siyang rubber cover on top. Balik natin. At dito po sa bandang dulo, may nakalagay po pala rito na Omni 125 na 3D emblem. Chrome color naman po yan. At ito pong kanyang integrated na grab bar, matibay din dahil makapal. Matte black naman po yung kanyang kulay. Nahahawig po itong kanyang integrated na grab bar sa Honda Click 125. Silipin naman po natin ang kanyang rear suspension. Ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber. Tignan natin kung adjustable. Adjustable naman po siya. At glossy black naman po yung kanilang ginamit na coil spring. At ito naman pong kanyang engine, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. Matte black and then silver color po itong kanyang engine cover. At ito po yung kanyang airbox cover. Matte black lang din po siya. Speaking of engine, mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 7.5 HP at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 7.2 Nm at 6,000 RPM. Silipin naman po natin itong kanyang taillight. Kakaiba rin ito pong hugis ng kanyang taillight, no? Yung kanyang brake light nandirito sa bandang itaas or daytime running light ata to. Ang lapad, ang ganda ng pagkakaroon niya ng red dito. At nandirito po pala yung kanyang taillight dito sa bandang ibaba. LED na po yan. At ito pong kanyang mga turn signals is naka-pop up. LED na rin po yung kanyang ginagamit. At ito pong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. At may light reflector dito po sa bandang gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, dito po sa likuran, ito po pala ay gumagamit ng mechanical trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Dumako tayo rito sa kabila. Silipin po natin ang kanyang tire size. Ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 100 by 90-14. Mayroon na rin po pala itong integrated na mudguard para hindi po matalsikan ng putik yung other body parts nito pong ating scooter. At makikita po natin dito, ito pong kanyang cover para naman po sa kanyang air-cooled. So naka-air-cooled po yung kanyang cooling system. At ito naman pong kanyang stock pipe is matte black color. Black color lang din po ito pong kanyang head protection guard. Nagkaroon ng butas rito sa bandang dulo. At mayroon naman po itong single exhaust. Napaka-forma din po ng dating nito pong kanilang pinakabagong
Monarch Omni 125. Dahil dito pa lang sa harapan ha, very attractive para sa akin yung split na daytime running light niya na napakahaba, magmula rito sa baba hanggang dun sa dulo. At yung kanyang mata or yung kanyang headlight na parang robot, dahil gumagamit na po siya ng dual projector lights. At pagdating naman po sa presyo, ang presyo po nito pong kanilang Monarch Omni 125 ay nagkakahalaga po ito ng cash price ha, 70,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 3,000 pesos. At mayroon naman po itong 3,612 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Monarch Omni 125, ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito ay pwede nyo po silang bisitahin. Dito po yan sa Zone 2 Kablong, Posorobio, Pangasinan.